Biyahe ng e-trike dito, benta ng rims at gulong doon. Ganito ang routine ng rakiterong si Kuya Bong, na isa sa napakaraming Pilipinong nakikipagsabayan sa hustle culture. Nasasakripisyo ang oras ng pahinga o para magliwaliw. Pero para kay Kuya Bong, okay lang daw dahil ang extra income ay mapupunta sa kanyang pamilya. Aga gigising, alas 3, uwi ka alas 9. Medyo mahirap pero tiyagaan lang. Ayon sa market research firm na Kantar, 7 out of 10 Filipino ay may sideline o extra trabaho para sa dagdag gastos sa pamilya. Ang rason ng karamihan, tulad ni Kuya Bong, pantustos para sa pamilya. Ayon din sa survey ng Kantar, 19% naman nagsasabing nahihirapan sila mamuhay dahil sa retrenchment o mas konting working hours. Kaya bawas din ang kita. Marami tuluyan naghahanap talaga ng sideline. Kasi marunong ako magtahi eh. Pag may mga order, kung kaya kong mas malaki, kita kasi madodoble yung isang araw mo. Gaya ni Kuya Bong, raketero rin noon ang dating security guard / motorcycle taxi rider na si Kuya Denmark. Pero ngayon, nananatiling lang siya bilang MC taxi rider para makapiling ang kanyang pamilya. Ngayon, natututuan ko sila ng mga gulay, nakakakain sila, tsaka naalagaan ko sila. Tsaka mas mahaba yung time ko para sa pamilya. Sabi nga sa kanta, kayod kabayo, kayod barya. Sa ganitong kultura na lumalaki ang karamihan, lalo't sa dagdag na kita sa pagsa-sideline, sigurado naman daw ang pantawid sa pangangailangan ng kanilang pamilya. Mobile Journal, Ivan Tarinki po, hatid ang muka ng balita.